prayer mo, malaya ka nung nagkita kayo ng tatay mo, di ba? Ma, kuya, saan si Papa? Andun na, nakaster po sa isip niya na nawala siya na. Huwag nang may stress! Kasama natin si Tita Winnie Cordero sa Win Today! Ang oras po natin, 10:24 ngayong araw ng Sabado, Setyembre 20. Ito po ang mga kwento ng inspirasyon, kwento ng tagumpay at kwento ng pagpupursige. Una nating makakausap itong tawag dito, nakatapos ng kursong engineering sa loob ng kulungan. But wait, there's more. Pumasa lang naman siya sa 4 na PRC licensure exams. Kasama natin si Daniel Villamor Kisaot. Hello, Daniel! Hello po, good morning po, ma'am. Hi, Daniel, kamusta ka na? Nasaan ka ngayon? Nasa bahay lang po, sa Bukidnon po. Nasa Bukidnon, kaya pala tayo nagsusum, ang layo mo. Pero, okay, number 1, ang tanong ko, nung nakulong ka, kasi born again Christian ka, 'di ba? At ang pamilya mo, tama ba, Daniel, yung nabasa ko sa iyong backgrounder? Opo, okay. Opo, ma'am. Ngayon, syempre, tawag dito, tapos nakulong ka, and there was a point, nabanggit mo na nag-give up ka na maging mabait. Kasi mabait ka namang tao, pero sa kulungan din naman ang binagsakan mo. So, paano mo yun natanggal sa kaisipan mo? Ano yung nagbunsod sa iyo na to push through with your dreams and your desire to finish school? Ayun po, akala ko lang po noon na wala nang pag-asa. Tapos kahit mabait na tao, may kahantungan din palang masamang bagay, gaya ng nangyari sa buhay ko na naging isang bilanggo. Pero may nagpa-realize po sa akin na isang verse po na sa Jeremiah chapter 29 verse 11 po. Okay. For God knows the plans He had for us, plans to prosper us, not to harm us, plans to give us hope and a good future po. Siguro yun lang po yung nag-remind po sa akin na dapat magtiwala sa finish line na success na promise ni Lord po sa akin. Yun lang po. Paano mo naman gaano katagal mo na-realize yun? Gaano ka nagkaroon ng change of mindset? Sa loob po ng bilangguan po, mga isang linggo po, isang linggo ko po na yung katagalan po ng realization ko po, kasi parang wala ako sa tamang isip ko po parang hindi pa nag-sink in yung pangyayari na bilanggo na ipasok po ako sa kulungan. Kaya tapos ng isang linggo po, doon ko pa po na-realize, ma'am, na sige lang, pagsubok or consequences lang po ito sa mga past ko po. Yun lang po. Yun. Pero PDL ka lang di ba? Hindi ka naman convicted at that time, right? Yes po, PDL lang po. PDL lang. Detainee lang hanggat ongoing ang kaso, no, Daniel? Okay. Yes po. So, eto na. After 1 week, medyo nahimasmasan ka na, Daniel. Ano yung unang-una mong ginawa sa loob ng kulungan? After realizing that nothing of my sorrows there's nothing good to come from my sorrows. Yun po, yung pinakaunang bagay po na ginawa ko after that time of my realization po sa loob is kumausap po ng mga kasama ko po doon. Nakipaghalubilo po ako sa kanila, humanap ng paraan na maging masaya, at saka yun po, nagdasal at saka naghintay kung ano yung mangyayari.
Yun lang po. Paano mo inumpisahan ang pag-aaral mo doon sa loob? Yung panahon po na nakulong po ako, graduating po ako noon sa aking last semester na lang. Tapos di ko natuloy kasi nakulong, na-drop yung mga subjects ko. Oo. After 7 months po, may good news na papayagan po akong magpatuloy sa pag-aaral sa loob. Tinulungan ako ng university president po namin sa Central Mindanao University. Oo. Tsaka yung Department of Electrical Engineering. Tapos yung warden po ng jail. Tapos yung mga kamag-anak ko po, pamilya ko. Tapos yung mga classmates at mga kaibigan po. Naku, paano ka nakapag-aral sa loob ng kulungan? May library ba? Paano ka nag-research? At saka di ba may mga project yun? Yun po, pinaka-challenging part po sa aking buhay doon sa loob. Yeah. Kasi po, wala po mga resources, gadgets, library, wala. So, ang ginagawa ko lang po, tinatanggap ko lang po yung mga handouts and lectures na binibigay po ng mama ko po sa akin. Galing po yun sa mga kaklase ko po. Tapos yun po yung aralin ko. Tapos yung exams ko naman, dadalhin po ng mama ko sa loob or dadalhin ng papa ko sa loob. Doon ko sasagutan. Tapos yung thesis ko naman, wala namang laptop or computer doon. So sinusulat ko tapos pinapadala ko sa laya. Sila naman nagbibigay, yung mama ko at papa ko naman nagbibigay sa professors ko po for correction. Hanggang nabuo yung libro po. Wow, Yun lang po. nag-uumapaw ang mga biyaya sa iyo ng Panginoon, Daniel. Dahil ang dami rin niyang binigay na tulong sa iyo sa pamamagitan ng mga tao na nabanggit mo sa akin ngayon. And you must be very thankful, no? Opo. Very good. Okay. So, dumating yung thesis na. At ang ginawa mong, anong klaseng thesis ang inihain mo sa universidad? Yung thesis ko po, kasi yung thesis ko po, dapat doon ko lang gawin sa kulungan kasi di po ako pwedeng lalabas. So, yung nasa isipan ko, sabi ko, dapat may makikita akong problema dito na maiko-connect ko sa course ko na electrical engineering po. Okay. So I've decided po na mag-propose ng isang topic po, yung design and installation of jail alarm and communication system for safety and monitoring purposes. So yun po, ito yung title ng thesis ko po. Doon ko rin po ginawa, tapos tinulungan din po ako ng mga kasama ko doon sa loob na ipagsagawa yung mga pipings ko po, circuits, tapos yung mga speakers, alarms po. Yan po. Buti pinayagan ka ng warden. Yes po, pumayag po siya po. Thankful din po ako sa kanya. Tapos, nagamit daw ang gadget mo na ginawa at yung sistema mo o na yung sa totoong sitwasyon? Tama? Sa kasawihang palad po, hindi po lahat ng selda yung nalagyan at na-installan ko po kasi medyo kapos sa budget kasi yung mga selda po doon, around 35 na mga selda. Di po kaya ng budget ko, kaya gumawa na lang ako ng prototype po para para makakuha ng information, para makakuha ng mga details po, kung effective po. Kaya dalawang selda lang po yung na-installan ko, pero nagamit din ng dalawang selda po yung thesis ko. Paano nagamit sa practical application? Yes po, kasi po yung thesis ko, alarm system po yun Dalawang dalawang system. Ang una po, alarm system. Okay. Kung may mga problema, emergencies po sa loob ng selda, may isang in-charge po na pipindutin niya yung alarm button. Tapos, ito yung way na magbibigay ng information doon sa control room na ginawa ko. Tapos, may buzzer po. Tapos, ang buzzer po ang indicator na may emergency po. Tapos, may ilaw na iilaw kung anong selda. Kaya, diretso responde po yung operator. Kasi, naka-experience ako ng problema doon. May namatay po kasi. Talaga ba? Emergency. Yes po, emergency. Tapos matagal po na na-respondihan kasi
hindi alam kung saang selda, tapos sigaw-sigaw lang yung ginagamit. Oo. Tapos, sa ano naman po, sa communication system, parang paging system lang po na Oo. nagsasabing saan si Kisaot, saan ito. Oo. Tapos in charge din po na magpipindot, hindi alarm, magpipindot lang. Tapos iilaw yung nasa operating booth kung anong selda po yun. Ay, Yun po yung indicator po. Sige, nasa selda 2 pala. So puntahan mo sa selda 2, ito yung susi. Galing. So diretso na. Anong grade mo sa thesis? Sa kasabiang palad po, hindi po masyadong kalakihan kasi mahirap po. Nahihirapan nga tayo sa laya. Yung iba pa, hindi pa nakakapagtapos o nag-e-extend pa. Kasi mahirap yung electrical engineering po, ma'am. So ako, yung grades ko sa thesis po, medyo hindi kataasan po. Kasi kapatid ko electrical engineering din ang kinuha kaya alam ko yung ang challenges ng course na yan. Pero pasado. Pasado din po. Ayan. Kailangan po Okay. Sayang yung course. Siguro nung time na to, medyo nabubuhayan ng loob mo no? Yes po, opo. Pero may mga panahon, may isang panahon po na parang gusto ko na pong huminto. Gusto ko na pong mag-quit sa aking pag-aaral Bakit? sa aking last semester kasi parang hindi ko na po kaya. Hindi lang yung di ko nakikita yung lectures ko, di ko nakikita yung professors ko, di ako nakakapagtanong, walang resources. Yun po yung ang pinaka-challenging po sa akin is yung lugar po kung saan ako nag-aaral kasi nag-aaral ka, may nagsusuntukan sa likuran mo, tapos may nagmahagis na madumi, tapos may mga nagtatanong. So parang di ka talagang nakaka-focus Tapos yung mga majors mo pa yung subjects mo kasi last semester. So nahihirapan po talaga ako pero sabi ng mama ko, wag kang mawalan ng pag-asa. Sayang yung efforts ng mga tao na nagbigay sa iyo ng opportunity diyan na makapagpatuloy sa pag-aaral mo. Yun lang po yung hinawakan kong pag-asa na sige, pagpapatuloy ko to kahit na yung grades. Very good. Nako, clap ka dyan, Daniel. And finally, eto na nga, gumraduate ka na. Nasa loob ka pa ba nito o nakalaya ka na? Yung graduation po namin, nasa loob pa rin po ako ng bilangguan po noon. So, hindi ka nakapag-attend ng ceremonies? Yun po, sabi ng mga legal counsels ko po na ipapasali daw po ako sa graduation ceremony kasi magti-trending daw po ako kasi ako daw yung pinakauna first time in the history po na nakapagtapos ng engineering degree sa loob ng bilangguan. At kung sa ceremony a-attend ako, di ako makakasuot ng toga, yung lang sa ulo lang tapos nakaposas na mag-march po. Di po yung mga magulang ko yung kasama kundi yung mga police po, escort. Okay. So sabi nila po inspiring daw po pero sabi ko sa sarili ko parang pangit po Tapos nagdasal ako, Lord, kung will mo po na ganyan mangyayari yun pero kung hindi po yun mangyayari. So doon malapit na po yung graduation ceremony namin. Tapos malapit na yung graduation ceremony namin, pumutok po yung pandemic po na COVID. So, lahat ng mga graduation ceremony po, canceled po. So, di po talaga will ni Lord. Uy, kinilabutan naman ako doon, Daniel. Oh, wow. But, okay, meron pang isang tawag dito, dalawa na yun no? Yung pagpapatuloy ng, actually, 3 na. Nakulong ka, pagpapatuloy ng pag-aaral, tapos yung graduation. May pang-4 pagkalabas mo ng kulungan, after a week, namatay ang father mo dahil sa colon cancer. Nasiraan ka pa rin ba ng loob dito sa pangyayaring ito? Before po noon, yung nakagraduate na po ako sa loob, good news po yun sa akin kasi sabi ko, natanggal na yung isang problema ko. Yeah. Konti na lang yung natira. Pero may
bad news na naman na tanggap ako sa loob na sabi nila kaya daw hindi sumasama yung papa ko sa dalaw noon kasi may stage 4 colon cancer po pala siya. Tapos pagkaalam ko po na habang nasa loob ako, hindi ako mapakali. Hindi nga tayo mapakali kahit nasa laya tayo. Ano pa kaya yung sa sitwasyon ko po sa loob. Kaya yun, nagdasal naman ako. Sabi ko, Lord, thank you sa good news na nakapagtapos ako sa pag-aaral ko na akala ko hindi na ako makakapagtapos pero pinatapos ko pa rin ako. At ngayon, Lord, may ibang ano na naman, challenge na sa buhay ni Papa. Lord, magpapakatotoo ako sa iyo. Tapos sabi ko, gusto kong tumakas, makita ko lang yung papa ko na buhay, maabutan ko lang siya na buhay, babalik lang din naman ako. Parang gano'n na yung nasa isip ko. Tapos sabi ko, Lord, sana bigyan mo ako ng opportunity na makalaya para makikita ko pa yung papa ko. Kasi kung di ko siya maabutan, magpa-file pa ng court order para a-attend ako ng burial. Tapos kasama ko yung mga pulis. So di niya rin ako maaabutan na nakalaya. So mare-register po sa isip niya na nawala siya na andun pa ako sa loob. Okay. Pero by God's grace po, after a month po before after a month na nagpray po ako, may balita po akong nalaman na madidismiss daw yung case ko. Kaya po nakalaya ako. Kaya po nagkita kami ng papa ko. Praise Tapos God. akala nga namin parang gagaling daw siya kasi sumigla siya pagdating ko sa bahay. Pero 1 linggo lang pala yung pagkasama namin po. Pero at least, it was a moment. It was your chance. At katulad ng prayer mo, malaya ka nung nagkita kayo ng tatay mo, 'di ba? Anong unang-unang niyang sinabi nung nagkita kayo? Wala po siyang sinabi, ma'am. Panay smile lang po. Panay smile. Tapos niyakap ko po siya. Tapos sinalikan ko po siya. Di ko na nga napansin yung maraming tao sa bahay na nag-aantay sa akin para susurpresahin po ako eh. Si Papa kagad yung nanap eh. Ma, kuya, saan si Papa? Andun na, nakahiga na. So, nilapit ko talaga. Tapos niyakap ko, inalikan ko sa pisngi, inalikan ko sa sa forehead ko. Kaya yun po. Panay ako hawak sa kamay niya. Tapos, tsaka ko pa nakita yung mga tao ko na nasa loob at sa labas. Well, of course, tuloy-tuloy pa rin ang buhay despite the death of your father, Daniel, ano? Apat na PRC licensure exam ang ipinasa mo. Tawag dito, dalawang, asa na ba yun? Registered Electrical Engineer license, Registered Master Electrician license, Registered Master Plumber, at Certified Plant Mechanic. Bakit ang dami mong kinuhang lisensya, be? Ganito po kasi yan, ma'am eh. Yung pagkawala ko ng papa ko, sabi ng mama ko, maghanap ka ng trabaho. Maghanap ka na ng trabaho kasi wala na kayong ama. So parang ako na po yung breadwinner po noon. Kaya nag-apply po ako. Tapos natanggap po ako sa tulong po ng DOST kasi DOST scholar po ako. Okay. Tapos nakapagtrabaho na ako. Tapos hindi pa ako engineer noon kasi wala pang board exam, pandemic kasi. Oo nga. Pero may announcement po na pwede pong mag-take ng board exam pero naka-face mask at naka-face shield po. Okay. So sabi ko, ayoko siguro. Kasi may goal din po ako na gusto ko mag-top sa board exam. Kasi kung mag-top ako ng board exam, dala ko, di ko lang dala yung pangalan ko, dala ko rin yung pangalan ng yung Central Mindanao University, yung nagbigay sa akin ng opportunity po para makapagtapos. Kasi gusto ko pong bigyan ng honor yung university po na tumulong po sa akin at bigyan ng honor yung department po namin. Kaya sabi ng mama ko, mag-take ka anak. Ang sagot ko, wag muna ma kasi may goal po ako eh. Oo. Sabi ng mama ko, ay wag na yung goal kasi kasi po magiging engineer po ako, times 4 po yung sahod ko po eh. Aangat eh kasi promotion po. Yes. Tapos sabi ng mama ko, mag-take ka na. So no choice po. Yung goal ko na kasi di pa ako naka-review center noon eh. Okay. So sabi ko, sige po, magsi-suicide na lang ako ma, mag-take ako ma. Dalawa po yung
i-file ko na exam po, registered electrical engineering at saka registered master electrician po. Kasi baka di ako papasa sa isa, yung electrical engineering na mahirap. Baka may chance pa po ako sa master electrician na medyo hindi mahirap. Pero ang kinalabasan po ng exam, nahirapan po ako sa dalawa. Tapos pag-uwi ko sa bahay, niyakap ko yung mama ko, sabi ko, "Ma, magiging engineer man ako o hindi, anak ko pa rin ako." Tapos, sabi niya, "Ano ka ba? Ayos lang yan, bakit? Kumusta ba yung exam?" Tapos sabi ko, parang mahirap parang walang pag-asa yun na makapasay. At yun din yung, sinabi ko sa mga kasama ko sa trabaho. Tapos, nagpaalam ako na, "Ma, pwede bang pupunta ako ng Cebu within 6 months po? Mag-enroll ako ng proper review center kagaya ng mga classmates ko." Tapos yun din po yung paalam ko sa trabaho. So after 2 weeks po, hindi na ako nagmo-monitor ng result kasi sabi ko, hindi yun papasa. Pero after 2 weeks po, may tumawag po sa... Pero pumasa ka, Daniel. Yes po, may tumawag po sa akin. Sabi niya, "Engineer, congrats." Sabi ko, "Totoo ba to?" Sabi niya, "Oo, totoo." Tapos yun, tumakbo ako kay mama, niyakap ko siya. Tapos tumawag ulit yung babae, sabi niya, "Dalawa ba yung na-exam mo na exam sa PRC?" Tapos sabi ko, "Opo." Sabi niya, "Pasado ka rin isa." So parang blessing po, restoration sa akin. Kaya yun yung reason na dalawa yung exams ko. Tapos nag-take naman ako ulit ng Master Plumber kasi gusto ko po kasing mag-top. So nag-take ako ulit, di ako nag-top, nakapasa lang by God's grace. Tapos take naman ako ulit ng Certified Plant Mechanic kasi gusto ko talagang mag-top. So di din ako nag-top pero nakapasa din. May na-realize pa ako na isang realization po na sabi ni Lord, kung gusto mo mag-top para bigyan lang ng honor yung school mo, hindi ka talaga magta-top. Kasi di ako yung mabibigyan ng honor yung school mo lang. So sabi ko, okay. Sorry Lord. Yun po naging rason na naging 4 yung lisensya ko po. Yes. And whatever we do, we give honor to the Lord dahil siya ang nagbigay ng oportunidad sa atin. Hindi yung school mo, instrumento lamang para maipagpatuloy mo ang iyong kagustuhang makapagtapos, pero galing ang lahat sa Panginoon and He must be given all the glory. Amen! Ako, Daniel. Hindi ako nagkamali, ma'am eh. Oo, grabe. At alam mo, you are so blessed dahil kahit sa pagkukwento mo pa lamang, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon, Daniel. At thank you po. At isa sa mission mo pa ay mapalaganap ang mga salita niya na nagbigay ng inspirasyon at enlightenment sa iyo. Ano ba ang mensahe mo sa mga audience natin ngayon tungkol sa nangyari sa buhay mo? Wala ako sa lugar na magbibigay ng payo po sa ating lahat, pero based na lang po sa na naranasan ko sa loob, dumating po sa point na parang nawalan ako ng pag-asa kasi di ako sanay na maging isang masamang tao before. Simula pagkabata, di ako sanay. So, na-register po sa isip ko na parang wala na siguro pag-asa kapag nandito na ako sa kulungan. Di ko na-anticipate po. Di ko po inakala na ito po yung finish line po sa mga karanasan ko po sa loob. Kasi kapag na-engineer ako na hindi po ako nakulong, parang boring po ako na engineer, parang normal lang, kagaya ng iba. Pero ito pala yung way at paraan para ma-interview ako sa mga ganito po. Ito pala yung way at paraan na makamit ko yung mga blessings po ni Lord sa akin ngayon. So sa mga may naranasan ng mga struggles, dark past, consequences sa mga buhay nila ngayon, be ready po kasi may malaking bagay po na dadating sa buhay nila. Ang gagawin lang natin is magpatuloy, wag lang huminto. Yun lang po. Very good. Maraming salamat, Daniel, sa pagkakataon to know your story and to to be an inspiration to many. God bless you, Daniel. Maraming salamat.
bless din po. Thank you, thank you. Regards sa mama mo at sa pamilya mo. Thank you. Ang ating great engineer, si Engineer Daniel Villamor Kisaon.